for today's topic natin sa ating digital marketing ay ang Instagram marketing. Yan ang for discussion natin for today. Let's proceed. So, bakit nga ba Instagram gagamitin natin or isang paraan para magamit nating pang-promote ng ating mga paninda, ating mga produkto, 'di ba? So, napakadaming social media or platforms na maaari nating gamitin para ma-promote yung mga items natin. So talagang masipag lang tayo sa pagpo-post. Since hawak naman natin lagi ang ating mga cellphone, isang tap mo lang yan, nakapag-post ka na sa Facebook. Then, isang tap mo ulit kay Instagram naman, di ba? So, yan. So, for today, ano nga ba yung advantage kapag meron ka ring Instagram account? Siyempre, bukod dun sa mga followers, meron ka ng followers sa Facebook, meron ka ng followers sa YouTube, meron ka ring followers kay Instagram. So, from there, nakikita ng continuous yung mga postings mo, 'di ba? So nagkakaroon sila ng idea na active kang seller, na may mga product kang pinopromote. So kailangan hindi mawawala talaga yung continuous na pagpo-post mo kasi nakaka-boost din yun ng mga viewers mo. So, Instagram is dedicated to the sharing of visual content. So, alam naman natin lahat. So, aware tayong lahat ng Instagram is more on posting of picture, more on visual content yung pinopost natin dito. 'Di ba? Kapag halimbawa nga, nagkumain tayo, pinopost natin agad dito yung Instagrammable pictures, 'di ba? So, itong mga damit na ito, kapag dumating sa ating mga sales assistants, anong gagawin natin? Siyempre, ipopost natin yan one by one sa ating mga social media platforms, 'di ba? Yung tinatawag nilang Instagrammable shot. Ayan, 'di ba? So, ano pa? So, mobile in nature, so it is great for publishing captured in the moment content. Ayan. So, usually, ang Instagram is more on ang ginagamit na device dito is mobile, 'di ba? So, bihira naman, kapag kasi nagpo-post tayo or kumukuha tayo ng picture, ang ginagamit talaga nating madalas is yung ating mga cellphone or ating mga mobile. So, from there, makakapag-post tayo kahit nasaan man tayong lugar, agad-agad pwede ka na makapag post or pwede ka na makapag-boost ng iyong marketing collateral, 'di ba? Isang click mo lang 'yan, post na agad 'yan. Same with Facebook, ganun din naman talaga, which is ito na talaga yung trend ngayon. Nasa social media platforms na po talaga lahat halos. Ayan. So, let's proceed. So, syempre, magbibuild ka ng brand mo. So, itong pinapakita natin example, si Avedson Wholesale B2B, pwede mo yang i-edit yung profile picture mo kung gusto mo. Depende dun sa ginawa mong design or logo ng iyong online tindahan. Ayan. Then, next, yung bio. Syempre, important din itong bio kasi dito pinapakita mo kung ano yung produkto na minamarket mo. Ayan, no? Then, kung ano rin ba yung type ng store mo. Kung ikaw ba ay wholesaler, ilagay mo wholesaler ka. Kung ikaw ay distributor or kung ikaw man ay retailer, ilagay mo din dyan. So, nagkaroon na ng awareness yung mga followers mo kung ano yung kinikater mo or kung ano yung pinopromote mong mga produkto, di ba? So, pwede mo din dyan ilagay yung mga website link mo kung meron ka, or pwede rin Facebook link, 'di ba? Pwede kapag clinic nila yung link na yun, mag-redirect nila na sila dun sa Facebook page mo. And also with TikTok, pwede rin yung link mo ng TikTok, ilagay mo dito, then automatic kapag clinic nila yon is mare-redirect na rin sila sa TikTok accounts mo. Ayan. So, kailangan catchy din pala yung gagamitin mong bio para maganda or makuha mo yung attention ng mga followers mo. Ayan.
Then, ayan. So, meron champion user-generated content. So, nai-discuss na natin yung brand, no? Na kapag katulad nito, yung pinapakita natin, di ba? So, okay, sa Avidson B2B is a wholesale po na tindahan na maaari nyo makuha sa amin in bulk and at wholesale price. Ayan, kaya makikita natin sa mga post natin sa Instagram is wholesale talagang highlight yung wholesale na word. Ayan, di ba? So, number 2, develop a brand and aesthetic and brand voice. Yan. So, kailangan, since Instagram is dapat Instagrammable nga naman yung mga post natin, so aesthetic din. So, magkakaroon ka ng dito papasok yung kung gaano kaganda yung magiging shot mo para mas maipakita mo yung produkto mo na kaakit-akit, di ba? So katulad ng mga post natin, kung makikita nyo po yung mga post na ni Avidson B2B sa Instagram is medyo aesthetic yung dating niya, di ba? So maganda yung pagkakakuha ng mga pictures. Then number 2, meron ka rin dapat brand voice. So nilalagyan natin ng mga watermark. So from there, nakikilala yung produkto nyo na kay Avidson, yung mga items na yan. So, nilalagyan natin ng mga watermarks. Yan, di ba? Either, katulad kay Avidson, meron tayong yellow na logo, then meron din tayo nung blue and yellow. Ayan po. So, let's proceed. So, kay Instagram, bukod dun sa mga pagpo-post mo ng mga photos, ng mga still photos, maaari ka ring mag-post ng mga reels or mga very short video na pwede mong magamit. Let's say, for example, introduction or mga teaser, di ba? Katulad ngayon, maaari na kayong, sa ating mga sales assistant, maaari na kayong gumamit ng mga, or makapag-post ng mga teaser, di ba? So, ayan. Yan po yung gamit natin sa ating Instagram, kung ano yung mga maaari nating gawin para makapag-promote ng ating mga produkto kay Instagram. So, what's next? So, sa susunod nating mga session, i-discuss naman natin how to create a content for Instagram. Maraming salamat po at nakaraos ulit po tayo ng panibagong araw. Siyempre, nagpapasalamat po tayo. Una, thank God po dahil nakapagbigay po ulit tayo ng another session sa ating mga kababayan. So, nakapag-cater po ulit tayo for today. Thank you po din sa ating mga viewers na patuloy po na sumusuporta sa ating kay Avidson B2B na laging nakasubaybay araw-araw. Maraming salamat po. So kung kayo man po ay aming viewers na from the start, so maaari niyo po kaming i-follow sa ating mga social media accounts, ang ating Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, Avidson B2B. Ayan, i-follow nyo po kami. Ano po? Para makita nyo po kung ano po yung mga latest na products po na kinikater ni Avidson. So, meron din po tayong website, avidson-business.com.